bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, O God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, O God of Jacob. God of Jacob, seeks your face, O God of Jacob. Sige po, bigyan po natin ng malakas ng clap offering, ating Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Maya payabak po. Glory to God. Ang pasalamat tamo po kay Lord. Niya po itang last, niya pong Monday or Tuesday, Wednesday, Thursday. At kami po kay Synergize Conference. And salamat kay Lord kay kaya pong pamaningat. Salamat po ka rin kaya kayong prayers. Po. May kahuli kami pong masikan. Praise God. Glory to God. Thank you po. Nungatin ko pong Biblia, buklat tala po kay Ruth chapter 1, verses 20 up to 22. Talakad tamo po. Bilang pamagalang kay ngaman na po ning Diyos. Ruth chapter 1, verses 20 up to 22. Rakala beses magpreach na ako po kening King Ruth ne po. Pero ngayon pong text na mo ken pong 20 verses 20 up to 22 chapter 1. Ikat yun ne po. Sabi na po ning Ruth chapter 1 verses 20 up to 22. Don't call me Naomi. Yung na po sabihan ning Naomi pleasant. Don't call me Naomi. She told them, call me Mara, because the Lord Almighty has made my life very bitter. I went away full, but the Lord has brought me back empty.
Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty has brought misfortune upon me. So Naomi returned from Moab accompanied by Ruth, the Moabite, her daughter-in-law, arriving in Bethlehem as the barley harvest was beginning. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong pong pagmamahal. Salamat that you are our God, who knows our thoughts, our minds, our whole being, our struggle, our pain, our failure, our misery. Thank you that you are a good God. And we believe that there is a God who knows everything. Hinihiling namin, O Diyos, ang inyong pong pangunguna sa amin, ang inyong patnubay. Dalangin namin ikaw, O Diyos, ang siyang magsalita sa bawat isa. Higit po sa aming mga expectations, ay ikaw po, O Diyos, ang siyang magkaloob. Salamat po, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, pinapasalamatan in Jesus' name. Amen. Ibigay ko lang po ang context na po ng Ruth. Ito po ay sa panahon ng mga judges. Wala pang mga hari po noon. At tingnan po natin yung libro po ng Judges ay binigay po ang kanyang parang conclusion. Doon sa pinakahuling verse po, sabi po, in those days Israel had no king, everyone did as they saw fit. Last verse of Judges. At ang Ruth, yun po susunod na libro, makikita natin sa verse 1, in the days when the judges ruled. So ito po ay sa panahon ng mga judges. There was a family. Ang pamilya po, pinangalanan, ang mag-asawa po ay si Elimelech at ang pangalan po ng kanyang asawa ay si Naomi. Yung pong binasa natin kanina na parang mayroong tampo sa Diyos. Meron po silang dalawang anak, si Malon at si Kilion. Kung mapapansin po ninyo, ang verse dun sa huli ay ang sabi niya ay mayroong so Naomi returned from Moab accompanied by Ruth. Babalik po sila sa kanilang bayan, sa Jerusalem. Babalik si Naomi, kasama na po niya si Ruth. Kung titingnan po natin yung verse 1, sila naman po ay sa first part ng Ruth na ito ng libro, ay makikita natin na sila po ay paalis po ng Bethlehem, papunta ng Moab, mag-a-abroad po sila. Bakit? Kasi po walang ani, kasi po mayroong famine. So, tingnan po niyo yung pagkakabaliktad nito. Sila po ay buong aalis na pamilya, dahil mayroong famine, papunta doon sa lugar na kung saan iniisip na sila ay magkakaroon ng material gain. Pero marami pong nangyari sa buhay nila. Nakapag-asawa po ang kanilang mga anak. Namatay po si Elimelech, which is yung pinaka-patriarch po nila. Namatay din yung kanilang dalawang anak. At si Naomi na lang ang natira. Kung titingnan po natin, it's a tragic po ang kanyang buhay. Kaya po sinabi niya na siya po ay umalis doon po sa Bethlehem na mayaman at babalik ako na walang-wala. Sabi niya. But there is a hope. Bakit po? Nag-umpisa ng mag-ani. Makikita natin mayroong pag-asa na hindi lamang siya nag-iisa. Kasama po niya si Ruth. And they will be arriving in Bethlehem, ang sabi po ng Biblia, as the barley harvest was beginning. Have you ever been discouraged? It's as if God Himself is against you. Feeling mo yun.
It's as if God is far away. And it's as if He doesn't care. Di po ba ganun ang feeling ni Naomi? Mananampalataya po ito. Galing po ng Bethlehem, Israelite po, naniniwala sa Diyos. Don't call me Naomi, wag mo akong tawaging pleasant, wag mo nang, hindi ko na pangalan yan dapat. Call me Mara, bitter. The name Mara means bitter. Ito pong kanyang pananaw, because the Lord Almighty has made my life very bitter. Binigyan pa niya ng adjective. Ano ba yan? Pagbibigyan ng emphasis. Very bitter. I went away full. Sabi niya, mayaman akong umalis. But the Lord has brought me back empty. Babalik ako, walang-wala. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Lord Almighty has brought misfortune upon me. Tama kaya ang pananaw po nito? Ang Diyos kaya ang nagbibigay ng misfortune sa ating pong mga buhay? Maaring hindi po natin kagaya si Naomi sa kanyang sitwasyon. Hindi natin kagaya ang kanyang pinagdaanan ng kanyang kalagayan. But sometimes like Naomi, mayroon po tayong mga struggle sa buhay. Like Naomi, meron tayong parang mga iniisip na naging trahedya sa buhay po natin. At kuminsan ay tinatanong natin ng Diyos, bakit ako? Bakit kami? Our faith will be tested. Amen. They will be tested. Our faith will be tested. Kagaya po ng sinabi ni Peter, our faith as more precious than gold will be refined in fire. Pero kapag tayo po ay nandun sa kalagitnaan ng fiery trials, kapag nandun tayo doon sa parabagang pinopurify ng Diyos ang ating mga pananampalataya, we have a choice. We always have a choice. Hindi po inalis ng Diyos sa atin yung ating free will. Tayo ay parating pumipili. Pinili po natin ngayong araw na nandito tayo, nasasamba sa Panginoon. It's a choice. God has not taken away that free will from us. We have a choice every day to trust the Lord or to doubt Him. Nun pong, these are extremes. Kung mapapansin po ninyo yung preaching natin doon sa last meeting, it's about the people of God, the church of God in Laodicea, na nakaranas po ng success, ng materially, and they are very wealthy. Ito naman, walang-wala siya. Kasi, from her perspective, ang sabi niya, the Lord has afflicted me, the Lord has brought misfortune upon me. We have a choice. Ngayon po, uso yung word na trust issues. Trust issues. Some have trust issues on people. Ano ba yung mga trust issues? Sinasabi, reliable ka ba? Honest ka ba? Faithful ka ba? Can you be trusted? Yung bang, halimbawa, sinabi mo ang mga battles mo, struggles mo sa isang tao, kaibigan mo, or isip mo mapagkakatiwalaan, tapos may trust issues pala siya.
Alam niyo po ba yung istorya? Yung istorya daw ng mga pastor. Yung mga pinag-uusapan nila, yung mga kahinaan nila. Ang kinain ng isa, sinabi niya, 3 sila. Ang kahinaan ko, sabi niya, yung sa pera, sabi niya. Pinag-uusapan lang. This is just a story. Tapos yung isa naman, sabi niya, ang kinaan ko ay sa mga babae. Tapos sabi naman ng isa, ako naman, ang kainaan ko, yung hindi ko mapigilan ng ipagsabi. yung mga sinasabi sa akin. Trust issues. Ano po? Dapat sana sikreto ngayon pala, may kahinaan na hindi niya mapigil na i-chismis yung mga, ay nako. When we are at our lowest, and it's as if nothing is going according to what we have prayed to God. Matagal na tayong nananalangin, Lord, pagpalain mo po ako, Lord, sana makamit ko ito, sana. Pero wala pa rin hanggang ngayon. What should we do? Mag-doubt ba tayo? Isipin ba natin, is God reliable? Is God honest? Is God faithful? Can God be trusted? Dumanda po ba sa isip niyo yun? Kung minsan nag-struggle tayo. Alam po ninyo, whatever we face in life, choose to trust Jesus. Amen. Piliing magtiwala sa Diyos. Kahit na yung mga nangyayari po sa ating mga buhay ay hindi natin naintindihan. Kahit na ang mga problema ay kasing taas ng mga bundok, ng mga hamon po natin, choose to believe in Christ. Amen. Why do we need to trust? Una po, there is a God in heaven. Merong Diyos. Ano po? Merong Diyos. Ang sabi po ng Daniel chapter 2, verse 28, ang sabi ni Daniel, hindi po walang tao ang pwedeng magbigay sa inyo ng inyong panaginip. Walang pwedeng tao na pwedeng mag-interpret ng inyong panaginip. But there is a God in heaven who reveals mysteries. There is a God. Bakit tayo magtitiwala? Sapagkat merong Diyos. Ano po? When a person is shaken to the core, he may ask, ano po? Meron bang Diyos? Is there a God? Pag nasishake, pero mga hamon sa buhay na parang hindi kaya, ano po, may mga hamon sa buhay na igit pa doon sa kanyang mga kakayahan. Pero salamat merong Diyos, ano po, sa atin, kung pagtitiwala natin, ano po, makakayanan natin. There is a God in heaven. Marami po ngayon naniniwala na walang Diyos. Ay, paniniwala rin pala yun, ano? Naniniwala na walang Diyos. At dumarami po ang mga yan. Dumarami sila. Ang kanilang mga kaisipan, lalo na po yung mga nasa ibang bansa marahil o kahit sa atin sa mga universidad, ano po, na marami na naniniwala na walang Diyos. Marahil you have encountered one or two. Do you have friends who believe that there is no God? Paano natin sasabihin sa kanila na meron? Si Daniel, dineclare po niya, there is a God in heaven. Okay, ibigay po natin yung context po noon. Si Nebuchadnezzar, siya po ay nanaginip. At sa kanyang panaginip ay, yung kanyang panaginip ay ayaw po niyang sabihin.
At sinabi niya, pinatawag niya yung kanyang lahat ng mga advisors, enchanters, magicians, wise men sa buong kaharian. Ang sabi niya, sabihin niyo sa akin ang aking panaginip at interpret ninyo para sa akin. Ang sabi ng mga nakapaligid sa kanya, O King, O Hari, sabihin niyo po sa amin, interpret namin. Ang hari, magaling. Siyempre, tinatawag nila wise men, enchanters, magicians. The deep secrets, sinasabi nila, alam nila. Sabi ng hari, if you know all the deep secrets, sabihin niyo sa akin, ang aking panaginip. Pinipilit ng mga nakapaligid sa kanya, ng kanyang mga advice, sabihin po ninyo. Napikon yung hari, sabi niya, you're buying time. Hindi nyo alam. Sabi niya, tapos, ang sabi ni Nebuchadnezzar, ang sabi ng kanyang mga nakapaligid sa kanya, mga advisors, etc., enchanters, magicians, ang sabi, wala pa pong hari sa nakaraan at marahil sa darating ang nag-request ng ganyan sa kanyang mga advisors. Nagalit siya. Nag-utos na lahat sila papatayin. At dumating na nga po yung utos kay Daniel. At si Daniel ay isa doon sa mga, wala siya doon Wala siya doon nung sinabi ng hari. Pero nung implement na po yung utos ng hari, pinuntan siya sa bahay niya kung saan siya nakatira. At humingi po siya ng isang araw. Sabi niya, sasabihin ko bukas kung ano ang panaginip ng hari. Yun po yung context natin na sinabi natin kanina that there is a God in heaven na siya po ay nagbibigay ng kakayahan upang malaman ang mga bagay. There is a God in heaven. Meron po doon sa mga tao na magda-doubt doon sa existence ng Diyos. Dahil doon po sa kanilang mga pwedeng danasin, pain, struggle, failure in their lives. At magko-conclude, walang Diyos. Pero ito po, magtatanong lang po ako. But doon bang sa mga kaisipan nila o doon sa pananampalataya nila, sa kanilang mga kaisipan na walang Diyos, will the pain, will the failure, will the struggles of our lives nullify the existence of God? Yung sasabihin natin, walang Diyos. Ang isang tao sasabihin niya, walang Diyos. Will it nullify the truth that there is a God in heaven? Illustration, example. Halimbawa po, North Korea. Mga ilang taon na pong walang missionary dyan, pinagbawal po nila ang pangangaral ng salita ng Diyos. Halimbawa lang, hindi kasi natin alam, baka meron namang mga Christians po doon, underground. We do not know. Pero kung halimbawa doon sa kalagayan po nila ngayon, ang sinasabi nilang dapat nilang igalang ay yung kanilang mga leaders. And ilan na nga pong henerasyon yan, ilang taon na po yan. Ngayon, ang kaisipan ng lahat ng nasa bansa, halimbawa lang, bansa na yon ay walang Diyos. Yun ang kanilang paniniwala. Ang paniniwala ba nila na walang Diyos mananalify, mawawalang bisa ang katotohanan na merong Diyos? Hindi naman. Ang katotohanan na merong Diyos, hindi po niya inanalify ang katotohanan ito. Kahit hindi po sila, kahit yung mga maraming tao hindi maniwala. Kahit patunayan nila, halimbawa sa kanilang mga thesis, pati pa i-prove nila sa kanilang mga pagpapaliwanag na walang Diyos, it will not nullify the truth that there is a God. Amen.
Si Joseph po has bitter experiences. Kasi pinag-usapan po natin, pain, struggles, failure, bitter experiences. Parang sasabihin na walang Diyos kasi ganitong nararanasan ko. Joseph has bitter experiences, but he remained in his belief in the existence of a God who fulfills His promises. Hindi po ba? Si Joseph po, na naginip, marahil meron siyang, at nung kabataan niya ay very inconsiderate siya kasi sasabihin niya yung panaginip niya sa kanyang mga nakatatandang kapatid. Pagkatapos ay, ang sasabihin ay they will bow down to him, even his parents. Kasi sabi niya, even the sun and moon bow down to me. And he was very young. Maybe he was inconsiderate dun sa pagsabi because na-hurt yung kanyang mga kapatid. At dahil po doon, ang kanyang mga kapatid ay mayroong galit. At ang galit na yon ay napunta doon sa gusto siyang patayin. At doon nung magkaroon po sila ng chance na siya ay papatayin talaga siya. Meron lang isang kumontra. Inilagay doon sa isang balon, pero nag-away-away kung ano ang gagawin, nagkaroon ng pagtatalo. Eventually, ang ginawa po nila ay ibinenta as a slave. Kapatid mo, tratuhin ka na pagbabalakan ka na patayin ka. Hindi mo ba masakit yun? Nung hindi matuloy ang balak nila, binenta as a slave. Nung nandun po siya sa Egypt, no, siya ay na-promote as a slave kay Potiphar, at pinagkatiwalaan siya na siya yung magmamahala doon sa bahay ni Potiphar, sa kabuuan, lahat, no, yung business, etc. Siya yung pinagkakatiwalaan. Kaya lang nagustuhan siya nung asawa ni Mrs. Potiphar. Nung siya ay umiiwas sa kasalanan, he was accused of rape. Na-accuse na ba kayo ng rape? Sa mga men? Nakulong na ba kayo na wrong accusation, false accusation? Imagine, kung tayo po yon, hindi kaya tayo maging bitter? Hindi kaya natin sasabihin, Lord, naglilingkod ako sa iyo. Lord, meron akong pananampalataya sa iyo. Bakit ganito? Bakit yung mga kapatid ko, ginawa na ako ng ganito? Bakit ako slave ngayon? Bakit ako nakakulong ngayon? Joseph believed in God who fulfills dreams. Si Job po. Si Job. He experienced extremely hard situations. Meron siyang pamilya, naubos. Naubos yung kanyang anak. Nagse-celebrate po sila. Parati siyang nagpapaalala ng pananampalataya sa Diyos. Siya nag-offer mismo ng mga offering sa Diyos para sa kanyang mga anak. Minsan, sila po ay nasa bahay ng panganay, basta isa sa kanyang mga anak. Mayroon pong, parang bagyo, yung namatay silang lahat. Minsanan lang. Hindi pa natatapos magbalita, ay meron na naman, naubos po, dumating po yung mga nagre-raid, mga magnanakaw, kinubos po yung mga... Meron pa, hindi pa natatapos yung isa, parating na naman. Walang natira. Si Mrs. na lang. Si Mrs. Job. Tapos, ang sabi po niya, these are extremes, po? These are extremely hard situations. Ang
Ang sabi po niya, the Lord giveth, and the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang siyang nag-aalis. Purihin ang Diyos. Huwag naman sana tayo maubos. But can we say, blessed be the name of the Lord in all of this? Bitter experiences and problems beyond our capacity to endure should not be reasons to believe in the existence of God. Reasons not to believe in the existence of God. We cannot alter the truth by believing in a lie. Anong ibig ko pong sabihin dyan? You cannot alter the truth. The truth is, there is a God in heaven. There is a God. That is the truth. But if a person or people, group of people, believe that there is no God, which is a lie, hindi niya ma-alter, hindi mo mapapalitan ang katotohanan that there is a God in heaven. And this God lives in the heart of His people today. Ang sabi po ng Romans chapter 1 verse 20, For since I think mayroong I'm reading it po dun sa Romans chapter 1 verse 20. Ang sabi, for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made. Kinreate po so that people are without excuse. Kung talaga pong susuruin natin, based on this verse, sabi niya, since the creation of the world, God's invisible qualities, so mga bagay na hindi nakikita patungkol sa Diyos, His eternal power and His divine nature has been clearly seen. Paano po? Paano? Base po sa verse. Sabi niya, being understood from what has been made, sa kinreate ng Panginoon. Halimbawa po, sabi po nila, ang mundo, ito po parating binabanggit, just to emphasize po ito, ang mundo po, ang kanya pong distansya sa sun ay eksaktong-eksakto. Hindi ka pwedeng lalayo na konti kasi walang pwedeng mabubuhay. Kapag lumayo ng konti ang earth po sa sun, wala pong magkakaroon po ng yung mag-freeze. Lalayo lang ng konti. Pag naman lumapit yan, ay walang mabubuhay, masusunog lahat. Now, halimbawa po, sa kotse, ating pong kotse kayo niyan. Yung kotse po ngayon, halimbawa, kabitaya po, ilagay po natin dito sa church na ito. Kakalasin natin lahat yan. Po, at halimbawa, mayroon tayong kakayahan na yan po ay ikusog tayo po. Pagkatapos nating inuga-ugang ganyan, nakakalas-kalas po yan. Let's say, in a billion years time, mabubuhay ka ng a billion years time. Kaya mo siyang iuga-ugang ganon, tapos, ganun lang. Yung parang may chance lang. Chance na maging ganyan siya. Tanong, mangyayari? Mangyayari po ba na yung kotse na yan mabubuo, iuuga-uga mo lang? Baka po, ganyan niya. May kwa. Tutukin naman. Magiging kotse. All the parts are there. Po makanyan ang teorya?
Hindi po ba ganun yung teorya? Yung parang aksidente, nagka-eksakto yan. Ang tanong ito, yung po bang, halimbawa ito, buhay ba to? Patay ito. Makakapag-produce ba ng buhay ito? His eternal power and divine nature has been clear or have been clearly seen, being understood from what has been made. Kung minsan ayaw na lang po nilang intindihin at sila po ay lumalaban dun sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat ito, sinasabi ng salita ng Diyos, so that people are without excuse. Mas gusto nilang interpret na walang grand design, na by chance lang. But there is a God in heaven na nag-design ng lahat ng kinreate niya. Saan manggagaling ang life? Life begets life po. There is a God in heaven. Ngayon, dahil po doon sa pain, misery, struggles, failure ng tao, magtatanong yan, o sige, sabihin natin, merong Diyos. Mabuti ba ang Diyos? Bakit ganito yung aking nararanasan? If God is good, why are we suffering? Ayan po ay napakahirap na sagutin. At parati ko pong mas sasagutin ko po yan ng I do not know. Gagayahin ko yung mga ibang mga hindi ko alam. Why are we suffering? Meron po ba kayong sagot? Sabihin niyo po sa akin. Why are we suffering? Maybe there will be no sufficient answer in our lifetime why we suffer. One thing I know, God is good, even though I am suffering. We don't have explanation for all our suffering, our pain, our failure, our struggles. I don't have explanation for all of those. One thing I know, God is good. Balikan po natin si Joseph. Joseph has bitter experiences. Hindi po ba? Balikan natin yung inistorya ko po kanina. Balikan natin po ang Bible. He has bitter experiences. But in the end, we see the overall plan of God, not just for him, but for the whole known world then. Hindi lamang po ang plano ng Diyos para sa Kanya. Ano po? Biruin po ninyo, ito po, para po doon sa mga hindi may alam sa istorya po ni Joseph. Si Joseph, nung nandun po sa kakulungan, meron po siyang nakilalang dalawa katao na galing po sa kaharian. At sabi po niya, oo, na naginip sila same night. But the interpretation, contrast. Yung isa ay maibabalik doon po sa kaharian, yung isa po ay mapaparusahan ng kamatayan. Nangyari po yun. Pero si Joseph, marahil sinabi po niya, doon sa kanyang stay doon, nagkwentuhan sila, bakit tatsuwa kay kulungan? Marahil nag-istoryahan po sila. Ang sabi po ni Joseph, wag mo akong kakalimutan. Ang sabi niya doon po sa cupbearer. Kasi yung isa ay baker. Palagay ko gusto nilang patayin yung hari. Yung Pharaoh, kaya siguro lalasunin. I do not know. Pero yung baker, siya po ay pinadala doon sa kamatayan. Yung cupbearer po, napunta siya uli sa service sa hari. Ang sabi ni Joseph, wag mo akong kakalimutan, wala akong kasalanan dito. I was only accused. Wrongly.
Si Joseph nakalimutan ulit. Pero yung pong istorya, di po ba, alam natin, after 2 years, ay pinatawag po siya ng hari dahil nanaginip ang hari. Nanaginip ang hari at doon naalala ng cupbearer na meron siyang nakasama doon sa kulungan na nag-i-interpret ng panaginip. Ang panaginip ay nakakamangha. Nanaginip, merong una ay merong mga baka. Baka, 7, talagang matataba, talagang magaganda. Pagkatapos ay lumitaw sa panaginip ng hari. Pagkatapos merong lumitaw, payat. Butot, balat. Ang sabi ng Biblia, wala siyang nakita na kasing pangit ng mga baka na yon. Wala pa siyang nakita na kasing pangit ng mga baka. At yung mga payat na baka, kinain yung mga matatabang baka. Pagkatapos kahit kinain na yung mga matatabang baka, payat pa rin. Tapos meron naman yung mga parang palay, huwit yata ang napanaginipan. Ganon din. Una, malulusog, matataba. Pagkatapos, merong lumitaw ng mga huwit din, 7 na pagkatapos, kinain din yung mga yon. Ang sabi ni Joseph, the dream is one and the same. Kaya dalawa yan, binibigyan ng emphasis that it will come true. Ang interpretation na ito, there will be 7 years of plenty. Talagang sobra-sobra. Kahit na magliwaliw ka, kahit na anong gawin, uubusin mo, hindi maubos yung ani. There will be 7 years of plenty, but there will be 7 years of famine. At yung 7 years of famine na yan, hindi na maaalala yung 7 years of plenty dahil sa sobrang hirap ng 7 years na parating na famine. Nakakatakot, Ang sabi ni Pharaoh, binigyan siya ng authority. Si Joseph, tingnan natin, dati pain yung mga naranasan po niyan. Tapos, ginawa siya ng hari na susunod lamang sa kanya. Next in line siya sa hari. Tingnan po ninyo, pwedeng gawin ng Diyos yan. Si Joseph, sino pa? Si David, ang sabi po, from shepherding the sheep to shepherding Israel. Kaya ng Diyos. But the plan of God was not only for Joseph. In the end, even though makita po natin, he has bitter experiences, but in the end, we see the overall plan of God. Anong mangyari po yon? Siya ang governor. Ang pinagawa po niya ay nagpagawa ng mga maraming lalagyan po ng huwit, ng mga butil. Nagpatayo. Alam po ba yung ginawa nila? Yung 20% of all your total ani will be given to Egypt. Parang tax. 20%. Kung nag-ani yan ng 1,000 kaban na huwit or rice, yung 200, ibigay mo dyan sa Egypt. Ngayon, madaling ibigay yan. Madaling ibigay. Bakit? Sobra-sobra yung ani. Ang sabi po, ang description ay parang wala nang paglagyan. Ang dami-dami. Ng mga, 20% lahat ng tao binibigay. Walang kwenta yun eh. Ang dami nilang pera eh. 7 years of plenty. Nung dumanig na mo yung 7 years of famine, ay matindi. Bumili ngayon sila kay Joseph. Lahat ng kayamanan ng nakapaligid napunta sa Egypt. Sa kanila lahat bumibili, walang ani. Sila lang ang meron nakaimbak dahil binigyan ng Diyos ng foresight. Si Joseph. Hindi lang yung panaginip, kundi yung katalinuhan, paano mag-imbak. Now, di po ba dumating yung kanyang mga kapatid doon? Nakita niya? Dumating sila. Nandun sila, hindi nila kakilala si Joseph. Anong ginawa nila?
O lahat ng bibili, nagbabow down kay Joseph, edi nagkaroon ng fulfillment po yung promise. Anyway, that's not my point. Bakit ko yung istorya ito? Eventually, nagpakilala po si Joseph. Nabigla lahat sila. I suggest that you read Genesis 35 up to 50. Very emotional po yan. Iiyak ka dyan pag binasa mo yan. Iyak ka dyan. Dahil dun sa family nila. Ang magpakilala si Joseph, hindi sila kakilala. Ako ito. Kung kayong kapatid ni Joseph, nandun pala siya yung second in command, you are at his mercy. Pero sa madaling istorya po, kayo nang bahalang magbasa doon, kinupkup niya sila. Ang sabi niya, buhay pa ba si tatay? Buhay pa ba ang kapatid ko? Ako si Joseph. Pinatawag po. That's why, nandun sila. Nung mamatay si Joseph, ito magiging problema ng kanyang mga kapatid. Natatakot sila kasi patay na si tatay. Patay na si Jacob. Baka si Joseph, iniisip nila, nandun pa yung yung galit niya sa kanyang mga kapatid nung ibinenta siya at nung pinagtangkan siyang patayin. Alam po ninyo kung anong sabi ni Joseph? Let us read po sa Genesis 50. But Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done. Alam po ninyo, si Joseph, hindi man yung sarili niya yung Nakita niya ang plano ng Diyos. Ano ba yon? Sa susunod, sabi niya, the saving of many lives. Hindi lamang yung siya ay napunta doon sa next in line to Pharaoh, kundi ang nakikita po ay the saving of many lives, your lives, yung kanyang mga kapatid, yung mga lahi ng kanyang kapatid. No, that eventually became maybe 2.5 million people in Egypt. At hindi lamang po sila, hindi lamang mga Israelites, the whole Egypt and the whole po yung mga then known world. Kasi lahat sila pumunta sa Egypt to buy grains. God elevated Joseph. Hindi natin ma-explain paano yung mga pain and misery and failure and struggle po natin. But knowing this story, makikita po natin na mabuti ang Diyos. That not only His plan is for Joseph, but for the whole then known world, para sila po ay pakainin. Balikan natin si Job. Si Job po, si Job. In the end. Hindi ba naubos ang kanyang mga anak? Hindi ba pinalitan ng Diyos na ang kanyang mga 3 anak ay mayroong mga pangalan po sa Biblia at yung kanyang mayroon pa siyang naging 10 anak, 7 lalaki, 3 babae at yung kanyang mga anak na babae ay yung mga pinakamagaganda sa buong mundo. Basahin niyo ang Biblia. Kung imbis ang may katwangan kang Job, Miley, Brother Ruping, brin ang katwangan ni Job. Hindi ba dinoble ng Diyos ang kanyang mga pag-ari? Hindi ko na po alam kung mga ilan yung kamelyo niya, kung ilan yung mga baka, kung 6,000 na baka yon, naging 12,000. God doubled his material goods. And Job remained in his belief that there is a God in heaven and that this God is a good God. Dumanas po ito ng mga bibigat sa buhay. And the goodness of God is ultimately proven in the sacrifice of His Son Jesus in order for us to have eternal life. Di ba mabuti ang Diyos? We are all sinners.
But God planned that we all be saved when we believe. Meron pong lumapit kay Jesus Christ. Ang sabi niya, "Good teacher." Ang sabi po ni Jesus, "There is no one who is good except God." Why call me good? There is only one who is good. And He is God. Hindi kaya sinasabi ni Jesus, dahil sinabi ng tao, God, good teacher. I am a good teacher. Sinasabi ni Jesus, dahil good teacher ang sinabi niya, there's only one who is good, and He is God. Nasabi ni Jesus, I am God. No one is good except God alone. Sa kabutihan ng Diyos, ano po, binigay niya si Jesus Christ para ipalit tayo dun sa ating kalalagayan. Ano po? Palit. 2 Corinthians 5:21. Ang walang kasalanan para sa makasalanan. Basahin ko po. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Is that not goodness? Hindi po ba kabutihan ng Diyos yan? And sometimes, we do not understand. Just like Naomi, we do not understand yung pong mga pain, misery. We do not understand our failures. We do not understand tragedies in our lives. But the truth is, God is good. Hindi po tayo kailangang maintindihan lahat ng mga yan. Ang katotohanan na mabuti ang Diyos, paniwalaan po natin. Merong Diyos, mabuti ang Diyos na ito, pagtiwalaan po natin ang Diyos. There is a God who is good. Trust Him. Kapag hindi natin makita ang plano ng Diyos para po sa ating mga buhay, because of the darkness that shrouds our minds, napapalibutan tayo na parang madilim yung ating mga pagdidiscard. Wala tayong maliwanag na kaisipan. Ano po? We do not see His plan. Trust His heart. Sabi na po ng isang awitin, when we don't see His hand, trust His heart. Trust His heart. God is always good. Saan po magagaling ang good kundi sa God? Hindi po ba? Saan ba magagaling ang goodness? Sometimes people accuse God, and even Christians, na malupit siya. O tingnan niyo po si Naomi. Pero in fairness to Naomi po, tingnan lang po natin yung Ruth, para baka makalimutan ko. Niredeem po niya yung yung sinabi niya, yung sarili niya. Na sabi niya, ang Diyos ay hindi siya nakakalimot. Naniwala siyang muli dun sa plano ng Diyos. Ano po? Hindi ko na po makita dito. Naniwala siya, doon sa mga plano ng Diyos muli. Nung pinagpala po si Naomi sa pamamagitan po ni Ruth, sabi po ng mga nakakakita doon sa kanilang community, sabi niya, Ruth is
more than kapasidad niya, kahit na 10 sons. Meron lang siyang 2 anak na lalaki. Pero si Ruth daw, ayon sa mga komento ng mga kaano po nila, she is worth more than 10 sons. Doon sa pag-aalaga niya sa kanyang mother-in-law, kay Naomi. Hindi ba kabutihan po ng Diyos yon? Trust the Lord. He is always good, and His plan for us is beyond our imagination. Paniwalaan lang po natin. Pagtiwalaan lang po natin. Higit pa doon sa ating mga iniisip, higit pa doon sa mga pinaplano para sa mga sarili po natin, iniisip po ng Diyos para sa atin. At nireveal po niya yan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. 1 Corinthians 2, 9-10, however, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. These are the things God has revealed to us by His Spirit. Nireveal na ng Panginoon niyang mga yan. Yung mga hindi maabot ng ating mga kaisipan. Ako po'y naniniwala na yan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Ipaparanas ng Diyos yan. What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived. God has prepared this for those who love Him. Alam po ninyo kung minsan inilalagay tayo ng Diyos dun sa mga bagay na hindi natin kaya. Mga bagay na imposible para ilagay po natin ang ating pananampalataya sa Kanya. God puts us in an impossible situation so that we will trust in Him alone. Pero mahirap po yun, kasi gusto natin tayong dumiskarte, ay gusto natin meron tayong assurance. Assurance na ito ang mangyayari. Pero ang tanong po, hindi kaya mas sigurado ang mga bagay na pinangako ng Diyos? Kaysa doon sa mga alam natin na sigurado na? Hindi po ba? Sabi ni Lord, pagtiwalaan mo ako. Sinabi po natin si Joseph kanina. Ang tatay po ni Joseph ay si Jacob. Si Jacob po, ang ibig sabihin ng Jacob, ano ang ibig sabihin ng Jacob? Basta si Jacob po, tuso siya. Mapanlin lang. Po, sana walang mapanlin lang sa atin. Mapanlin lang siya. Ano po? 2 beses nilinlang niya si kanyang kakambal. Ang una niyang panlilin lang, yung gutom na gutom si Esau, umuwi siya, ang sabi po sa English, famished. Sobrang gutom. Ang sabi niya, dahil homebody po si Jacob, ang sabi niya, pakakainin kita, provided ako pakanay ha. Ang sabi po ni Esau, anong kwenta sa akin ng birthright? Anong kwenta sa akin ng ako panganay ako? Kung mamamatay ako sa gutom, mamamatay ba siya sa gutom? Isang araw lang. Parang hindi niya pinapahalagahan ng birthright. Di ganon, parang usapan lang na yan eh. Pangalawa, nung ibibless na sila, panganay po si Esau, ang sabi ni tatay, ni Isaac, you find a game for me. Mangaso ka. Pagkatapos mo mangaso, iluto mo. Kakain tayo, pagkatapos, ibibigay ko na sa iyo yung blessing ko. Narinig ni Rebecca, sinabi kay Jacob. At nung sabihin ni Jacob, nung sinabi ni Rebecca, nagkumuha sila ng kambing dyan sa inaalagaan nila. Tapos, ang sabi
Pumasok na siya noon, niluto na nila. Silang mag-ina habang nagano pa si Esau, naghahanap pa ng kanyang iluluto, naghahanap ng usa siguro. Pagkatapos, pumasok siya. Ang sabi niya, Father, Dad, siguro, Dad, Tay, tsunako. Ang sabi pa mo ni Isaac, ay, kabilis mong may karakap. Ang sabi na pa mo, the Lord is with me, binless na ako ng Lord. Binless na ka ng Lord, Ana. Ipiyabiyabi na pa mo yung Lord. Piyabiyabi na yung Lord kita, kingwa niya kita wa. O nga lang plano. Yung plano po nila kasi, meron silang problema. Kasi si Jacob makinis. Si Esau po, yung mga nakakita na kayo sa TV o kaya sa personal, yung mga Middle East na mga lalaki. Yung balbon sila. Mayari la balat. Patse, bulag si nabulag na siya, hindi na siya nakakita. Pero matalino siya. Kasi tawagin niya, hanapin niya. Kaya nagtataka siya. Yung boses, sabi niya, boses ni Jacob. Naglagay sila ng yung kambing. Amoy kambing siguro si Esau. Nung lumapit siya, hindi nervous siguro. Pero na-deceive nila si Isaac. Pinagpala niya si Jacob. No? Pinagpala niya si Jacob. Nung katatapos na mapagpala ni Jacob, siya namang pagpasok ni Esau. Sabi niya, Dad, nino ka? Esau po, hingalgal ni. Sabi ng Biblia, nanginig si Isaac eh. Nanginig si Isaac. Dahil yung blessing ay binigay na niya kay Esau. Ay, kay Jacob. Nandyan si Esau. Sabi niya, wala na po bang natitira sa akin, para sa akin? Sabi niya, wala na. You will serve your brother. Naibigay ko na yung blessing sa kanya. Si Jacob po yan. Nananangan doon sa diskarte niya, nananangan doon sa sarili niyang kakayahan. Ang sabi po ni Esau sa kanya, Pachemete yaitang, itukira ka. Nag-paraphrase lang po ako, pero ganun po yun. Pachemete yaitang, ikay ngituki ko. Ang sabi ng nanay nila, ang sabi ni Rebecca, muntaka kang bapa mo, karing katuknang. Mako na ka, Kenny, talagang pati na kaning kapatid. Families, na sabihan, kanita, tinang makanya, po. May kuya po, umalis po si Jacob dahil alam niya, ganun ang gagawin ng kapatid niya. Mag-fast forward po tayo. Many years have passed. Sila po ay magkikita. Si Laban, si Jacob, nakapag-asawa po, si Rachel, si Leah, pero pandalawa, nakalimutan ko na yung pangalan. Pag-asawa po. He will meet his brother. Merong siguro merong text, mikit ka to. Hindi po, merong mga messages na magkikita po sila. Alam po ninyo, yung fear ni Jacob ay ganun na lamang, takot na takot siya. Takot na takot siya sa kanyang kapatid. Pero bago po sila mag-meet ni Esau, God met him. Nagkaroon po ng wrestling. Alam po ninyo, magtataka ka, bakit
Bakit tinayaan ng Diyos na managumpay si Jacob? Pero tignan po rin po ninyo ito. Minsanan lang, na ang sabi po ay angel ay binali po yung kanyang hip. No po? Jacob had a broken hip because of that. He will meet his brother doon po sa kinabukasan and he is limping because of a broken hip. Hindi mo kayang makipaglaban. Ano po? If you have a broken hip. Sinabi ko po kanina, sometimes God puts us in an impossible situation so that we will trust Him alone. And sometimes God breaks our hip, so that we will not trust in ourselves. Jacob had a broken hip. Yan ba ay sa buong buhay na niya? I think so. So that he will not again trust in himself. He will not trust in his deceit, but will trust God all of his life. Kung minsan inalis po ng Diyos yung ating mga crutches, kung saan tayo nagdedepende, para sa Kanya lamang tayo magtiwala. Hindi na sa kakayahan natin, kagaya po ni Jacob. We will trust His God all of His life now, dahil hindi na po niya kaya sa sarili niya. He has a broken hip. Ito. Faith is trusting God that He has the best intention for us. God has the best intention for us. Ano po? That is faith. Every day we are faced with decisions. Every day. Ano ba yung mga decision na ginagawa po natin? To trust God or to doubt? Piliin po natin ang Diyos sa bawat araw. Merong Diyos. Merong Diyos. At ang Diyos na ito ay mabuti. Kung mayroong Diyos at mabuti ang Diyos, pagtiwalaan natin ang Diyos. Piliin natin na magtiwala po sa Kanya. Magdesisyon tayo sa bawat araw na maniwala sa katotohanan na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay mabuti. And He is concerned with you. That He loves you very much. That He cares for you. Marahil tayo po ay nag-struggle. Punta po tayo sa paanan ni Kristo. Marahil isip natin, failure ako. Marami akong mga problema, higit pa sa aking kakayahan. Punta po tayo sa Diyos. Meron pong Diyos. Ang sabi po ay sa Hebrews 4 verse 16 na tayo po ay pumunta sa paanan ng makapangyarihang Diyos, sa trono ng makapangyarihang Diyos, sapagkat doon ay makakasumpong po tayo ng tulong mula sa Kanya. Trust Him. Hindi inaalis po ng Biblia yung ating mga kalagayan na kung minsan tayo po ay feeling natin failure tayo. Hindi po inaalis, minamaliit ng Diyos na kung minsan we have pain in our lives.
we can always come to God. Ano po? Tutulungan tayo ng Diyos. Mayroon pong Diyos na mabuti na pagtitiwalaan po natin. Tayo pong lahat ay tumayo. Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. And only His tender mercy will reach beyond my weakness to my need. Now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Hallelujah. Is Christ alone. Dakal po ginong Diyos. Ng Emi 19 dyan. Keng biye. Dakal kami aliyay explain. Lalong-lalo na ning kahit ka rin malalyari ka rin kaya kaming biye. Pero we do not need to understand everything.
Waling balo mi Ginong Diyos, ating Diyos. Ating Diyos sa ini is concerned with us. He loves us. Ating Diyos sa ini mahayap. And He is our God. And we choose, Lord God, to put our faith and our trust in God. Ginoy ka po sumahop ka rin kay kang anak. Naning kahit yung kayong kalagayan, Ginong Diyos, nakala po ay intindihan. Ika po yung sumahop karela, Ginong Diyos. Ning kaya tsula po kayong pain, kaya isipan da po ting failure. Maniwala kami, Ginong Diyos, nanungatso kami, kaya kaming Diyos, kaya kaming Ginong Jesucristo. Managumpay kami, we will overcome. And in the end, daranasan mi in goodness na ning Diyos, kalupad na po rin kaya kaming abanggit ngayon abak, karing biyada din kaya kang anak, Ginong Diyos. Ning kaya may akakit Ginong Diyos, itang kaya kang mayap at masanting plano. But Lord, teach us to remain in your love, to remain in our faith, that we continue to trust you, Lord God, with our lives. Because at the end, yung pong kasalpantayanan mit pamagtiwala mi, ika ing mahalaga, karing kaya kaming di. Salamat po. Salamat po, Diyos. Kaya kang amano. Salamat kaya kang presensya. Salamat po. Kaya pamagpa-remind mo kaya kami that, Lord God, we continue to trust in you, to put our faith in you. Hallelujah. Bless it sa everyone. Lord God, salamat po. Kaya kang anak na itsong iningabak ng Diyos pagpalan mo lo, iparanas mo po yung lugod na ning igpa, ing biyaya ng Ginoong Jesucristo at ing pamakyabi ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone. God bless everyone po.